Ako po si Mang Nestor, 40 years old. Matagal na akong security guard at madalas na dedestino sa residential areas at pang night shift. Mas gusto ko kasi yon kasi kakaunti ang ginagawa. Bukod sa mga paminsang report ng nakawan at mga maiingay na kapitbahay, madalas nakakainip at mababato ka sa kakababantay sa tahimik na gate outpost. Nung nadestino ako sa itatayo pa lang na subdivision, medyo naalangan ako kasi malayo ito sa bahay namin. Mangyayari kasi bibihira na ako makauwi. Siguro lingguhan para makatipid sa pamasahe. Pinagtalunan namin ito ni Mrs. Lalo na at buntis pa siya ngayon sa ikalawa naming anak. May barracks naman kaming mga gwardya doon sa itatayong subdivision. At 4 kaming nasa rotation. Kilala naman namin ang isa't isa, kaya wala akong dapat ipag-alala. Isa pa, may incentive na ibibigay ang agency pag pumayag ako na doon madestino. Kailangan din kasi ng ekstrang pera pang ready sa panganganak ni Mrs. Napapayag ko din si Mrs. na may destino ako doon kahit malayo. Wala din naman kaming magagawa. Isang linggo pagkatapos noon nagtungo na ako sa bagong subdivision. Sobrang tahimik at puro bundok at puno lang makikita mo sa lugar. Madami nang naitayong bahay pero wala pang nakatira sa mga units. Tuloy-tuloy pa din kasi ang construction sa paligid. Wala pang tubig at kuryente. Nakakabato ang lugar sa totoo lang. Lalo na paggabi. Sa outpost lang kami nag-iilaw at paminsang rumoronda ang kasama ko sa paligid kasi may mga nagnanakaw ng mga bakal sa bahay-bahay. Radyo lang na debaterya ang nagsisilbing taga-ingay namin sa lugar. Pang 3 gabi ko na sa trabaho nang magdesisyon akong ako ang rumonda sa lugar. Nakakainip kasi ang palaging nasa outpost. Kundi mga papeles ang kaharap ko, logbook ng mga delivery truck ang inaatupag ko. Dala-dala ko ang flashlight at radyo. Tumungo ako sa kaduluduluhan ng subdivision. Meron kasing ilog sa bandang yon at doon dumadaan madalas ang mga magnanakaw. Wala akong nakitang tao. Wala ding kakaiba. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Pagdating sa unang kanto ay nakarinig ako ng iyak. Iyak ng sanggol. Kinabahan ako dahil imposibleng magkaroon ng sanggol doon sa lugar na yon. Kami lang dalawa ng kapwa ko si Kyo ang nasa lugar. At wala ding pwedeng bumisita doon kundi ang mga delivery truck ng materyales. Nagradyo ako sa kasamahan ko at tinanong kung meron ba siyang naririnig na iyak ng bata sa lugar na kinatatayuan ko. Pero wala daw. Sinilip ko ang bawat unit malapit sa lugar na yon. Pero wala akong nakitang bata. Pinalipas ko na lang muna ang pangyayari na yon at baka dala lang iyon ng imahinasyon ko. Sa mga sumunod na gabi ay naririnig ko ang iyak ng sanggol. Pero parang lumilipat siya ng lugar at mas nagiging malakas ang pag-iyak nito. Kasabay ng pag-iyak ay ang masangsang na amoy na parang nabubulok na basura na hindi mo mawari kung saan nanggagaling. Kinikilabutan talaga ako sa pangyayaring yun. Pero dahil sa trabaho, hindi kami pwedeng basta umalis. Wala pa rin kuryente sa buong lugar, kaya ang hirap rumonda sa gabi, pero kailangan. Nagdesisyon kami ng kasama ko na magkasama ng rumonda, dahil siya rin ay nakakarinig na ng pag-iyak ng bata paggabi. Isang gabi, rumonda kami ng kasama ko sa dulong parte ng subdivision. Nag-uusap kami habang naglalakad, para matanggal ang kaba. At nilalakasan namin sadya ang aming mga boses. Nang makarinig kami ng pag-angil ng aso, na para bang handa itong mangagat anumang oras. Hinanap namin pilit ang pinanggagalingan ng tunog gamit ang aming flashlight. At andun nakita namin ang isang napakalaking itim na aso. Nasa gitna siya ng kalsada. Sobrang laki nito. Halos kasing laki na ng kalabaw. Akma itong susugod sa amin kaya pumulot kami ng bato o kahit anong pamalo sa kinatatayuan namin. Pinagbabato ang aso at mabilis naman itong tumakbo palayo.
Hindi namin alam kung hahabulin namin dahil napakabilis nito tumakbo at nagtago sa mga bahay. Hindi namin makakalimutan ang gabi na yon. Sa sobrang takot ay umalis ang kasama kong gwardya at nagpadestino sa ibang lugar. Kaya humanap sana ng kapalit pero sa kasamaang palad ay walang gustong pumayag ng madestino sa kinalalagyan ko. Kaya't mag-isa akong nagbabantay sa outpost paggabi. Hindi na ako rumonda dahil natatakot talaga ako. Lalo na nang makakwentuhan ko ang isang delivery boy na may mga usap-usapan sa bayan na meron nga daw gumagalang aswang. Pinag-iingat ang mga residente na medyo kalapit ng subdivision na binabantayan ko. Isang gabi, nakarinig ako ng isang ungol ng tao na di kalayuan sa outpost. Tahimik kasi ang lugar at bilog ang buwan kaya maaninag mo ang mga kabahayan. Kinakabahan man, pero nagtungo ako sa pinanggagalingan ng ungol. At natuntun ko ito. Dala ko ang flashlight ko, pero pinatay ko ito para hindi maalarma ang kung sino mang nandun. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang lalaking nakahubad na naglulupasay sa sahig ng hindi pa tapos na bahay. Nasisinagan kasi ito ng liwanag ng buwan, kaya nakikita ko siya. Umuungol ito na parang dumaranas ng matinding sakit sa katawan. Nagulantang ako sa nasaksihan ko, pero hindi ako makakilos. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo nito. Humaba ang leeg, nguso, kamay at paa nito. Nagsilaguan din ang mga balahibo nito sa katawan hanggang sa baluti na siya nito. Kasabay nito ang halos pag-atungal nito na parang mas nagiging hayop na siya kaysa tao. At nang matapos ay ang nakikita ko na ay isang malaking itim na aso. Hawig niya ang asong nakita namin ng kasama ko nung nakaraang gabi. Takot na takot ako at pigil na pigil ang galaw dahil baka marinig niya ako na nandun lang sa tabi at nakasilip sa kanya. Nagdasal ako ng tahimik at doon ko naisip na aswang pala ang nakita ko. Narinig ko na lang na umalis ang aso, tumungo sa malayo at papunta sa kalapit naming subdivision. Wala akong mapagsabihan sa karanasan kong iyon. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin. Nabalitaan ko na lang na may mga namatay na alagang manok sa kabilang subdivision at may mga report na inaswang ang ilang buntis sa lugar. Tama ang hinala ko. Iisa ang aswang na nakita ko kagabi at siya ang sumasalakay sa lugar na yon. Tuwing gumagabi ay kinakabahan ako. Wala pa din kasi akong kasama sa pagbantay. Gabing bilog na naman ang buwan. Tahimik ang lugar at walang ibang maririnig kundi ang kuliglig. Nilakasan ko ang radyo para kahit papano ay matanggal ang kaba ko, lalo na kung meron akong naririnig na mga ingay sa bandang kabahayan. Nakatungo lang ako at nagbabasa ng tangan kong libro. Buti nagkaroon na ng ilaw sa gate, kaya kahit papano ay may liwanag naman ang kinalulugaran ko. Nang maaninag ko na may parang nakatayo sa harap mismo ng outpost na kinauupuan ko. Tinignan ko ito at doon nakita na naman ang isang malaking aso. Natulala ako sa nakita ko at hindi makapaniwala. Eto na naman ang aso. Sinarado ko ang pinto ng outpost at nagtago sa ilalim ng mesa. Nagdadasal at kinakabahan. Naririnig ko na parang umaaligid lang ang malaking aso sa outpost. Paikot-ikot lang sa paligid na kung saan ako nagtatago. Tumigil ito sa harap ng pinto ng outpost at parang pinakikiramdaman kung nandun ako sa loob. Pinipilit nitong buksan ng pinto, binabalya at kinakalmot. Parang isang hayop na gutom at gustong makakain. Nilakasan ko ang dasal ko dahil sa sobrang takot. Iniisip ko na baka dahil sa dasal na yon ay mapaalis ko ang malaking aso. Tuloy pa din ang aswang sa balak nitong pagtungkab sa manipis na pinto. Hinarang ko na ang lamesa at upuan ko sa pintuan para magsilbi na ding barikada. Tumahimik ito saglit at parang nag-iisip. Habang ako naman ay nakaluhod at tuloy ang pagdadasal. Nang bigla ito nagsalita. Umalis ka na sa lugar na ito bago ka pa mapahamak. Sabi nito, habang tuluyan itong umalis. Inintay kong sumikat ang araw bago ako lumabas ng outpost.
Nang dumating ang mga karelyebo kong gwardya ay dali-dali akong umalis. Dumiretso sa opisina ng security agency at nagpaalam na aalis na ako sa trabaho. Hindi na ako bumalik sa lugar na yon. Naghanap na din ako ng ibang agency at nagpadestino na lang sa bangko. Balita ko, tuluyan nang nawala ang mga usapan ng aswang nang natapos na ang construction ng bagong subdivision at may mga tumira na dito.